Beanie at ang Avengers, isang makasaysayang pagtatagpo. Hindi kailanman inakala ng Beanie na isang araw ay magiging bahagi sila ng isang Avengers movie. Bilang isang P-pop girl group, ang kanilang pangarap ay makapagbigay inspirasyon sa pamamagitan ng musika at performance, ngunit hindi nila akalaing ang kanilang talento ay magdadala sa kanila sa isang Hollywood blockbuster. Sa kwento ng pelikula, Beanie ay nagpe-perform sa isang malaking outdoor concert sa New York. Libu-libong fans ang dumagsa upang mapanood sila, at ang buong eksena ay puno ng ilaw, musika, at sigawan. Habang umaawit sila ng kanilang kanta, biglang yumanig ang lupa. Sa una, inakala nilang bahagi ito ng production effects, ngunit nang bumagsak ang isang malaking alien battleship sa di kalayuan, napagtanto nilang may totoong panganib. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao ay nagtakbuhan, at ang Beanie, bagamat litong-lito, ay agad na hinanap ang isa't isa. "Guys, anong nangyayari?" Sigaw ni Maloy habang pilit na sinasalo ang hininga. "Dumikit lang tayo sa isa't isa, huwag tayong magkahiwalay," sagot ni Joanna, ang leader ng grupo. Habang sinusubukan nilang lumabas ng venue, isang gusali ang biglang bumagsak sa kanilang daraanan. Napasigaw sina Stacy at Sheena habang mabilis na umatras upang makaiwas sa gumuhong debris. Halos mawalan sila ng pag-asa nang biglang bumagsak mula sa itaas si Spider-Man at mabilis na isinama sila sa ligtas na lugar. "Wow! Si Spider-Man?" Halos hindi makapaniwala si Aya. "Pasensya na ladies, medyo magulo ang gabi natin ngayon, ha?" Sagot ni Peter Parker sa kanyang mapaglarong tono. Bago pa sila makasagot, lumitaw si Doctor Strange at mabilis na binuksan ang isang portal. "Dumaan kayo rito. Dali!" Sigaw niya. Isa-isang pumasok ang Beanie, hindi pa rin lubos na makapaniwala sa mga pangyayari. Sa kabilang dulo ng portal, nakita nila ang iba pang Avengers na lumalaban sa mga kaaway. Sa isang bahagi ng pelikula, ipinakita kung paano protektado ng mga bayani ang Beanie habang patuloy ang labanan. May eksenang tinulungan ni Captain America si Colette na makatakas mula sa isang gumuhong gusali, habang si Black Widow naman ay tumulong kay Mika at Gwen upang makahanap ng ligtas na daan palabas. Sa huli, matapos ang matinding labanan, ang Avengers ay nagwagi at ligtas na nakalabas ang Beanie sa gulo. Habang nakasandal sa isang pader, humihingal si Joanna at napangiti. "Hindi ko akalaing magiging bahagi tayo ng ganito." "Oo nga, dati pinapanood lang natin sila sa sinehan, ngayon kasama na natin sila," sagot ni Stacy habang napapailing. Matapos ang shooting ng pelikula, bumalik ang Beanie sa Pilipinas upang ipromote ang kanilang participation sa Avengers. Sa kanilang press conference, hindi maitatanggi ang kanilang excitement. "Grabe po, isang pangarap ang natupad," ani Colette. "Nung una, akala namin simpleng concert scene lang yung kukunan, pero biglang may sumasabog na sa paligid namin." "At hindi lang yon," dagdag ni Gwen. "Kasama pa namin sina Spider-Man, Captain America at Doctor Strange sa isang eksena. Ang saya po talaga." Naging malaking hakbang ito hindi lamang para sa Beanie kundi para rin sa P-pop industry. Ang kanilang pagsali sa isang Marvel movie ay nagpakita na kaya rin ng Filipino talent na makapasok sa international stage. Sa pagtatapos ng presscon, isang bagay lang ang sigurado. Ito pa lamang ang simula ng mas malalaking pangarap na kanilang matutupad. Bago lumabas ng press conference ang Beanie, biglang nagdilim ang ilaw sa venue at lumipat ang lahat ng mata sa malaking screen sa harapan. Isang malalim na boses ang narinig mula sa mga speakers. Wait! Are they leaving already? We can't let them go without saying something." Kasabay nito, lumabas sa screen ang mukha ni Chris Hemsworth, suot ang costume ni Thor, habang hawak ang kanyang iconic na martilyo. "Beanie, you guys were incredible. It was an honor having you in the film. I think the whole Philippines will be proud of you. Also, I still think you guys should teach me some of your dance moves." Aniya, sabay tawa. Sunod namang lumitaw sa screen si Tom Holland, suot pa rin ang Spider-Man suit, pero nakataas ang maskara niya. "Hey Beanie, it was so fun working with you all. I had to do so many web-swinging scenes just to make sure you got out of danger safely. But really, you guys were amazing, and I hope we get to see each other again." Biglang tumili si Stacy habang nakakapit kay Colette. "Oh my gosh, si Spider-Man!" Sigaw niya. Tuloy-tuloy ang video greeting. Lumabas si Benedict Cumberbatch bilang Doctor Strange, seryosong nakatingin sa camera.
The multiverse has never encountered such powerful beings before. P-pop idols with immense talent and charisma. Perhaps I should recruit you next time? Sabi niya na may kasamang pabirong smirk. Halos hindi na mapakali ang Bini sa saya. Kitang-kita sa kanila ang kilig at gulat habang ang buong crowd ay nag-cheer. Huli namang lumabas sa screen si Robert Downey Jr., hindi bilang Iron Man kundi bilang siya mismo. Naka-black shades siya at may trademark na confident smile. Bini, welcome to the Marvel family. You did great, and I know this is just the beginning. Keep inspiring the world, and remember, I love you 3,000. Napuno ng hiyawan ang buong venue. Si Maloy, napahawak sa dibdib, tila hindi pa rin makapaniwala. Guys, nakausap tayo ni Iron Man. Mahina niyang sabi habang natutulala. Nagyakapan ang buong Bini, sobrang overwhelmed sa sorpresa. Habang bumabalik ang ilaw sa venue, lumapit ang host ng presscon at ngumiti sa kanila. Bini, mukhang hindi lang kayo parte ng Avengers. Mukhang bahagi na rin kayo ng Marvel history. Tumayo si Joanna, hawak ang mikropono, at tumingin sa buong audience. Maraming salamat po. Hindi lang ito para sa amin, kundi para sa lahat ng Blooms, sa buong P-pop at sa Pilipinas. Pangarap po ito, at natupad na siya. Muling napuno ng palakpakan ang buong venue. Ang Bini, na minsan lang nangarap na marinig ang kanilang musika sa iba't ibang sulok ng mundo, ngayon ay opisyal ng bahagi ng isang pandaigdigang kwento. At ito pa lamang ang simula.